Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Nakakatakot na talaga dito sa San Nicolas. Halos gabi-gabi na lang umaatake yung mga pesteng aswang na yan. Wala ba silang kabusugan at parang gusto yata nilang ubusin tayong lahat dito? Diyos ko, hindi ko pa ba nasanay sa pag-atake ng mga aswang dito sa atin, Gabriel? Matagal na yung problema dito sa San Nicolas di ba? Ilang henerasyon na ang dumaan pero kahit minsan, walang naglakas ng loob na kumalaban sa mga aswang. Yun na nga ang problema Walang lumalaban sa mga aswang. Alam mo Erning, kung magkakaroon lang ako ng mahiwagang sandata, uubusin ko yung mga aswang dito sa San Nicolas. Wala akong ititira. Sa tingin mo, ano kayong magandang sandata ang pwedeng gamitin laban sa mga aswang? Puntot ng pagi o kaya itak. Masyado ng pangkaraniwan ng mga yan Ano kaya kung pana, tapos hindi nauubusan ng bala? Tumayo si Gabriel at umakto siya na may hawak na pana. Gamit ang kanyang imahinasyon ay inisip niya na meron siyang inaatake ng mga aswang gamit ang pana. Natawa si Erning sa kanya. Mukha kang timang pre. Umupo ka na nga rito, tumakay ka na. Last na tagay ko na ito Uwi na ako. Ano? Hindi pa nga natin nauubos tong pangalawang bote ng gin Mamaya ka na umuwi. Ubusin muna natin to. Birthday mo naman ngayon Last na talaga to pre. Itabi mo na lang yung alak na matitira. Saka na natin tirahin yan sa susunod na inuman. Ininom na ni Gabriel ang gin at saka namulutan. Nagpaalam na siya kay Erning at hindi pinansin ang pagpigil nito sa kanya. Wala na siyang ibang nasa isip kundi ang makauwi upang masiguro ang kaligtasan ng kanyang ama. Halos 3 taon nang baldado ang tatay ni Gabriel. Nang ma-stroke ito ay hindi na nito nagawang makakilos na maayos at madalas ay nakahiga na lamang ito sa papag. Simula noon ay si Gabriel na ang nagtrabaho para sa kanilang dalawa. Nagtatrabaho siya sa isang manukan sa kanilang lugar. Habang naglalakad sa gitna ng gabi, hindi naiwasan ni Gabriel ang makaramdam ng takot. Noon ay manaka-naka lamang ang pag-atake ng mga aswang sa kanilang lugar. Ngunit hindi naglaon ay halos naging gabi-gabi na yon. Binilisan na ni Gabriel ang pagakbang. Kahit papaano ay nakahinga siya na maluwag nang matanong na niya ang kanilang kubo. Pero habang palapit siya roon ay nilukob ng kaba ang dibdib niya dahil nakabukas ang pinto ng kubo nila. Mas lalo siyang nagmadali at pagkapasok niya ay mas lalo siyang kinabahan dahil magulo ang mga gamit nila roon. Tay, bakit ang gulo rito? Walang sumagot sa tanong ni Gabriel. Hinawi niya ang manipis na kurtina na siyang nagsisilbing harang papasok sa maliit nilang kwarto. Nanlamig siya sa kanyang nakita. Nakahiga ang tatay niya sa sahig at wala na yung buhay. Wakwak ang tiyan nito at ang dugo ay halos okupahin na ang buong kwarto. Tumigil ang mundo ni Gabriel. Ilang segundo siyang nakatulala bago niya tuluyang napagtanto ang nangyari. Tay! Tatay! Lumod siya sa tabi ng katawan ng kanyang ama. Hindi niya alam kung paano ito yayakapin dahil sa kalunos-lunos nitong itsura. Wala siyang magawa kundi ang humagulgol. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupunasan ng dugo ang mukha ng ama. Pakiramdam niya ay namatay na rin siya ng gabing yun. Hindi siya makapaniwala na sa ilang oras niya itong iniwanan ay maabutan niya ito sa ganoong kalagayan. Hindi siya makapaniwala na namatay ang tatay niya sa mismong kaarawan niya. Isang gabi lang ibinurol ni Gabriel ang kanyang ama sa bahay nila. Wala rin kasing nagtungo roon ng mga kamag-anakan nila dahil nasa malayo mga yon. Ang kanyang ina naman ay ilang taon nang sumakabilang buhay. Nang sumunod na araw ay ipinalibing na ni Gabriel ang tatay niya. Kahit papaano ay marami ang dumalo sa libing. Tahimik ang lahat habang binababa ang kabaong sa hukay.
Ang mga hikbi ni Gabriel ang tanging naririnig sa kabuuan ng sementeryo. Matapos ang libing, ay isa-isa nang umalis sa mga tao hanggang sa sina Gabriel at Erning na lang ang naiwan sa labas ng libingan ng tatay ni Gabriel. Hindi na siya umiiyak, ngunit patuloy na nagluluksa ang kanyang puso. Tinapik ni Erning ang balikat ni Gabriel. Gabriel, pre, tara na. Ihatid na kita sa bahay nyo. Mamaya na ako uuwi, Erning. Gusto ko muna makasama si tatay. Napabuntong hininga si Erning at nanatili ito sa tabi ni Gabriel. Kasalanan ko to eh. Kung hindi ako umalis ng gabing yun, baka buhay pa si tatay. Hindi sana siya mabibiktima ng aswang. Wala siyang kalaban-laban eh. Kung hindi ako umalis, naipagtanggol ko sana si tatay. Pre, wala kang kasalanan. Aswang ang pumatay sa tatay mo. Kung meron mang dapat sisihin, ay ang aswang na yun at wala nang iba. Saglit na natahimik si Gabriel. Tinitigan niya ang pangalan ng kanyang ama sa krus na nakatayo sa ibabaw ng puntod. Tumiim ang bagang niya habang may galit na unti-unting umuusbong sa dibdib niya. Tama ka, Erning. Hindi ako ang dapat nasisihin. Ang mga aswang na pumatay kay tatay ang dapat nasisihin. Ipinapangako ko sa tatay ko na bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay niya. Anong ibig mo sabihin, pre? Ipapakulong mo ba yung mga aswang? Gabriel, kahit mga pulis, takot sa mga aswang na yun. Hindi. Hindi ko sila ipapakulong, Erning. Kung sinasabi mo, hahanapin ko ang mga aswang na yun at sisiguraduhin kong hindi na sila makakapanakit pa ng ibang tao. Dahil papatayin ko sila. Uubusin ko silang lahat. Gabriel, pre, wag. Masyado mapanganib yung binabalak mo. Hindi mo alam kung kaano kalakas sa mga aswang. Baka ikaw pa ang susunod na mailibing dito eh. Wala na akong pakialam kung mamatay man ako, Erning. Ang gusto ko ay maipagiganti ko si tatay. Isa pa, mas mabuti nang ako mapahamak kaysa hayaan silang manakit pa ng iba. Wala na akong ibang natitirang pamilya, Erning. Si tatay na lang ang meron ako tapos kinuha pa nila. Pre, delikado yung gagawin mo na yan. Ako na nakikiusap sa'yo. Ipagpasa Diyos mo na lang ang lahat. Nag-aalala ako sa pwedeng mangyari sa'yo, pre. Salamat. Salamat, pre, sa pag-aalala mo. Pero buo na ang pasya ko. Kailangan kong gawin to. Alam kong hindi matatahimik ang kaluluwa ni tatay hanggat hindi ko siya naipaghihiganti. Napailing na lang si Erning at hindi na ito nagsalita pa. Nakita ni Gabriel ang pag-aalala sa mukha ng kanyang kaibigan. Habang matiim na nakatingin si Gabriel sa libingan ng kanyang ama, ay taimtim niyang ipinangako rito na ipaghihiganti niya ang nangyari rito. Pinagandaan ni Gabriel ng gusto ang plano niyang paghihiganti. Pagkatapos niyang magtrabaho sa manukan, ay nagtutungo siya sa likod ng bahay niya dala ang isang itak. Araw-araw siya nagsasanay sa paggamit ng itak sa pakikipaglaban. Iniisip niya na isang aswang ang puno ng maga sa likod ng bahay niya. Paulit-ulit niya yung tinataga at sinasaksak. Doon niya ibinuhos ang galit niya sa lahat ng aswang. Hindi humihinto si Gabriel sa pagsasanay hanggat hindi pa gabi. Isang hapon, nasa gitna si Gabriel ng pagsasanay nang biglang dumating si Erning. Dala ang isang bilao ng biko. Natigilan si Erning nang nakita ang ginagawa ni Gabriel. Oh, Erning, nandiyan ka pala. Pinagluto ka ni nanay ng biko eh. Alam niya kasing paborito mo ito. Teka, ano pa ginagawa mo? Bakit mo tinatagay ang puno ng mangga? Baka magtampo yan, hindi na mamunga yan. Ha?
Nagsasanay ako, Erning eh. Nagsasanay? Para saan? Para sa mga aswang. Kailangang handa ko kapag dumating ang oras na haharapin ko na sila. Kung ganun, seryoso ka talaga sa sinabi mo noong inilibing ang tatay mo? Akala ko naman nagbibiro ka lang nung sinabi mong gusto mong labanan yung mga aswang na yan eh. Hindi ako nagbibiro, pre. Kinuha nila ang tatay ko. Ang daming buhay na ang sinira nila sa lugar natin. Kung walang maglalakas ng loob na labanan sila, pues, ako ang kikilos. Pero Gabriel, paano mo naman lalabanan ng mga aswang? Malalakas sila, mabangis, at higit sa lahat, mapanlin lang. Mabuti pa pre, huwag mo nang ituloy ang plano mo. Kung ikaw nasa kalagayan ko, hindi mo rin ba gagawin ang ginagawa ko ngayon? Kung ikaw ang nawalan ng tatay dahil sa mga aswang, hindi mo ba gugustuhin na magiganti? Hindi nakasagot si Erning. Napayuko ito at maya-maya ay muling tumingin kay Gabriel. Hindi kita naiintindihan ha. Kaibigan kita, Gabriel. Pero, hindi mo ba naiisip na baka mapahamak ka? Na baka mas lalong lumala ang sitwasyon? Erning, ilang taon na ba tayong nabubuhay sa takot dito sa San Nicolas? Palagi na lang tayo naghihintay ng kahit isang tao na makikipaglaban sa mga aswang. Kailan pa tayo lalaban? Kailan pa tayo magkakaroon ng lakas ng loob? Kapag napatay na tayong lahat ng mga aswang? Maganda naman ang hangarin mo, pre. Kaso, isipin mo rin ang sarili mo. Ayoko mawala ka tulad ng tatay mo. Ikaw na nga lang ang kaibigan ko tapos mawawala ka pa. Bakit ba napaka-negatibo mong mag-isip, Erning? Kaya nga ako nagsasanay, di ba? Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Erning. Ay nako. Sa tingin ko naman, kahit anong sabihin ko hindi ko na mababago ang isip mo. Sige, kung yan talaga ang gusto mong gawin di gawin mo na lang. Basta, ayoko lang na mapapahamak ka, pre. Ngumiti si Gabriel at hindi na siya nagsalita pa. Sa utak niya ay tumakbo na nakikipaglaban siya sa mga aswang. Gamit ang itak at sa imahinasyon niya ay siya ang nananalo sa laban na iyon. Matapos ang isang linggong pagsasanay ay nagdesisyon na si Gabriel na simulan ang kanyang paghihiganti. Isang gabi, habang tahimik ang buong San Nicolas ay lumabas si Gabriel ng bahay na may dalang itak. Kinakabahan siya pero mas lamang ang determinasyon niyang makapatay ng aswang sa gabing yon. Naglakad-lakad siya sa San Nicolas sa pag-asang may aswang siyang makikita. Sa paglalakad niya sa mas madilim na bahagi ng San Nicolas ay may kakaiba siyang nararamdaman. Tila may matang nagmamasid sa kanya. Tumigil siya at pinakiramdaman ang paligid. Nagkaroon siya ng hinala na may aswang na pinagmamasdan siya. Lumabas ka! Alam kong nandiyan ka! Magpakita ka sa akin! Hindi ako natatakot sa'yo! Sa isang iglap ay may lumundag sa harapan niya na isang aswang. Ang mga mata nito ay pula. Ang bibig ay puno ng matutulis na ngipin. At ang kuko'y mahaba't matatalas. Tumayo yun sa harapan ni Gabriel habang nakangisi. Hindi nagpatinag si Gabriel. Itinaas niya ang itak at inihanda ang sarili. Biglang umatake ang aswang. Mabilis yung tumakbo patungo kay Gabriel. Napasigaw si Gabriel at agad siyang umilag. Muntik nang sumayad ng mga kuko ng aswang sa kanyang balikat. Pumihit siya at tinaga ang aswang, ngunit dumaplis lamang yon sa braso ng aswang. Muling umatake ang aswang. At sa pagkakataong yon, ay natamaan si Gabriel sa tagiliran ng mga kuko nito. Napaatras siya. Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang sugat. Sinubukan niyang sumugod, ngunit mas mabilis ang aswang. Kinalmot siya nito sa dibdib na naging dahilan para matumbas siya sa lupa.
Nabitiwan niya ang itak at napaatras siya habang palapit ang aswang. Sa sandaling yun ay naisip ni Gabriel na yun na ang katapusan niya. Nagulat na lang si Gabriel nang may sumaboy na asin sa aswang. Napasigaw yun at nakita niya na tila nasunog ang balat ng aswang dahil sa asin. Mula sa kung saan ay lumitaw ang isang matandang lalaki na may hawak na buntot ng pagi. Iska! Lumabas ka dito! Napasigaw ang aswang sa sakit at agad na tumakbo palayo. Mabilis yung nawala sa kadiliman at naiwan si Gabriel na nakaupo sa lupa. Hindi siya makapaniwala na buhay pa rin siya ng mga sandaling yun. Inilahad na matandang lalaki ang isang kamay nito. Agad nung tinanggap ni Gabriel at tinila siya na matandang lalaki patayo. Maraming salamat po. Kung hindi po kayo dumating, malamang ipatay na ako. Sino po pala kayo? Parang ngayon ko lang po kayo nakita dito sa San Nicolas. Nagulat si Gabriel nang bigla siyang binatukan ng matandang lalaki. Aray! Bakit niyo naman po ako binatukan? Dahil wala kang utak. Sumugod ka sa aswang ng mag-isa. Hindi mo ba alam na delikado yon? Hindi ka ba nag-iisip? Pasensya na po pero meron po akong malalim na dahilan kung bakit ko yung ginawa eh. Kahit na ano pang dahilan mo, mali pa rin ang ginawa mo. Pagpapakamatay ang ginawa mo. Mo ba yun? Umurong ang dila ni Gabriel sa sinabi ng matandang lalaki. Noon lang niya napagtanto na mali ang ginawa niya lalo na't wala naman siyang tamang pagsasanay sa pakikipaglaban sa mga aswang. Tingnan mo nga yung sarili mo. Sugat-sugat ka na. Ang mabuti pa sumama ka sa kubo ko para magamot ko yung mga sugat mo. Walang pag-aalinlangan na tumango si Gabriel. Sa kabila ng magaspang na ugali ng matandang lalaki, ay ramdam niya ang kabutihan ng loob nito. Kaya kahit noon lang niya nakita ang matandang lalaki, ay sumama na siya rito papunta sa bahay nito. Habang naglalakad, ay ipinakilala ni Gabriel ang sarili niya sa matandang lalaki. Nalaman niya na Mang Bato ang pangalan nito. At ayon dito, ay bagong salta ito sa San Nicolas. Doon napagtanto ni Gabriel na kaya hindi pamilyar si Mang Bato sa kanya ay dahil bago ito sa lugar na yon. Pagdating nila Gabriel at Mang Bato sa kubo na matanda, ay agad nitong inilabas ang isang halamang gamot at mga kakaibang kagamitan. Pinaupo ni Mang Bato si Gabriel sa isang kahoy na bangko at sinimulan nitong linisin ang sugat ni Gabriel gamit ang isang likido na mabaho ngunit malamig sa balat. Isin mo lang, Gabriel. Hindi mo gugustuhin mabulok ang mga sugat na yan. Kaya ko po, Mang Bato. Sanay na ako masaktan. Natigilan si Mang Bato sa narinig at tumingin ito kay Gabriel na tila sinusuri ang kabuuan ng binata. Ano ba talagang dahilan mo at sinugal mo ang buhay mo sa pakikipaglaban sa mga aswang? Pinatay nila ang tatay ko eh. Wala akong nagawa para iligtas siya. Nakita ko na lang siyang wala ng buhay. Wakwakan tiyan. Pinatay nila ang tatay ko sa hindi makataong paraan. Kailan ba na hindi naging makatao ang mga aswang na iyan? Yan ang tatandaan mo. Pailalim silang umatake. Kapag nalaman nilang mahina ka, hindi sila magdadalawang isip na patayin ka. Bakit parang ang dami niyo yatang alam tungkol sa mga aswang? Aswang ba kayo, Mang Bato? Aswang ako. At kaya kita dinala rito sa bahay ko ay dahil dito kita kakainin. Ano ba klaseng tanong yan, Gabriel? Sa tingin mo kung aswang ako ililigtas kita kanina sa aswang na munti ka nang lumapa sa'yo? Nagtatanong lang naman po ako eh. At sana'y nasagot ko na ang tanong mo. Pero balik tayo sa pinag-uusapan natin. Kaya ka ba galit na galit sa mga aswang dahil nais mong ipaghiganti ang kamatayan ng tatay mo? Opo, Mang Bato. Mabuting tao ang tatay ko eh. At hindi siya dapat mamatay sa ganoong paraan.
Pero hindi ko lang ito ginagawa para sa pagiganti. Gusto ko rin tulungan ng mga tao dito sa San Nicolas na makalaya sa takot sa mga aswang. Tiningnan ni Mang Bato si Gabriel at bumuntong hininga ito. Gaya ng sinabi ko kanina, isang pagpapatiwaka lang ginawa mo. Wala kang sapat na kaalaman at wala kang tamang sandata. Para kang lumaban sa isang digmaan na wala kang kahit na anumang armas. Nagsasanay naman po ako eh. Halos araw-araw akong humahawak ng itak. Sa tingin mo ba sapat na ang itak, Gabriel? Kahit magaling ka pa sa espada, kung wala kang tamang sandata laban sa mga aswang, matatalo ka pa rin nila. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin? May mga sandata na epektibo laban sa kanila. Mga bagay na hindi matutumbasan ng kahit sinong pinakamahusay na mandirigma o manunugis. May mga sandata na ginawa para panlaban sa mga aswang, Gabriel. Anong sandata yun? Hindi mo na kailangang malaman. Pero sinabi niyo na may ganong mga sandata. Sabihin niyo po sa akin. Gusto ko magkaroon ng ganong sandata. Hindi mo alam ang hinihingi mo, binata. Mahirap makuha ang mga sandatang yon. Ibibigay lamang yon sa mga karapat-dapat. Kahit gaano kahirap, gagawin ko para ito sa tatay ko at sa mga tao dito sa San Nicolas. Hindi mo pa oras para malaman. At kailan pa darating ang oras na yon? Hindi ko nararamdaman na karapat-dapat ka. Napanganga si Gabriel. Tumago sa pagkatakot niya ang mga huling salita na sinabi ni Mang Bato. Nilagyan na ni Mang Bato ng benda ang mga sugat niya. Ayan, ayos na ang mga sugat mo. Umuwi ka na at magpahinga. Pero umuwi ka na, Gabriel. Napilitang tumayo si Gabriel. Alam niyang hindi niya mapipilit si Mang Bato na magsalita sa bagay na nais niyang malaman. Nagpapasalamat na lang si Gabriel kay Mang Bato at tahimik siyang lumabas ng bahay nito. Mag-isa siyang naglakad pauwi sa kanyang bahay. Pagdating niya sa kanyang kubo ay naupo siya sa bangko habang nakatulala. Iniisip niya kung anong mga sandata ang tinutukoy ni Mang Bato at kung saan matatagpuan ang kahit isa sa mga yon. Dahil sa nangyari kanina ay pinagdudahan ni Gabriel ang sarili niyang kakayahan. Napagtanto niyang hindi sapat ang kanyang kakayahan at kagamitan para makipaglaban sa mga aswang. Ngunit buo na ang kanyang loob. Aalamin niya ang lihim ni Mang Bato at kukunin ang sandatang tinutukoy nito, kahit ano pa ang maging kapalit. Tahimik ang gabing yun habang nasa kubo niya si Gabriel. Makalipas ang ilang sandali ay nakarinig siya ng pagkatok sa pintuan. Nang buksan niya yon ay naroon si Erning na may dalang isang bote. Erning, anong ginagawa mo rito? Hindi ba maalata sa dala ko? Siyempre, iinom tayo. Mukhang kailangan mo ng kausap kasi. Ilang araw ka nang hindi nagpupunta sa bahay. May dala akong pampalipas oras. Itinaas ni Erning ang bote ng alak. Napangiti ng bahagya si Gabriel. O sige na, pumasok ka na. Wala akong pulutan ha. Ayos lang yan. Sanay akong sipol lang ang pulutan. Pagkapasok na Erning ay agad na isinarado ni Gabriel ang pinto. Kumuha si Gabriel ng 2 baso at agad nilang sinimula ng pag-inom. Nung una ay nagkwentuhan sila ng kung ano-ano. Sa gitna ng inuman nila ay napansin ni Erning ang sugat sa dibdib ni Gabriel na kita sa suot niyang sando. O pre, ano nangyari sa dibdib mo? Bakit may sugat ka dyan? Ha? Wala to. Anong wala? Ang lalim niya no? Napano ka ba? Nakipaglaban ako sa aswang eh. Ano? Sinasabi mo? Aswang? Baka naman panaginip mo lang yon, Gabriel. Hindi ako nagbibiro, Erning. Totoo sinasabi ko. Paano ka magkakasugat ng ganito? Nakipaglaban ako sa aswang nung isang gabi at nasugatan nga niya ako.
Muntik pa nga niya ako mapatay eh. Hala ka. Di nga, seryoso ka nga? Kung muti ka nang mapatay, paano ka nakaligtas? May tumulong sa akin. Isang matandang lalaki. Si Mang Bato. Mang Bato? Sino yun? Parang pangalan pa lang pang-adik na Ngayon ko lang narinig yung pangalan na yan Bagong salta dito si San Nicolas. Hindi ko sigurado kung albularyo siya pero ginabot niya yung sugat ko Grabe ka, pre. Hindi ko akalain na talagang itutuloy mo yung plano mo. Pero sana nangyari sa'yo tigil mo na yan. Mabutit mahal ka ng Diyos, kaya buhay ka pa rin hanggang ngayon. Hindi pa rin ako titigil, Erning. Sinabi ni Mang Bato na may mga sandata laban sa mga aswang. Mabibisa raw ang mga yun. Kaya mas lalo ako nagkaroon ng lakas ng loob na ubusin ang mga aswang dito sa San Nicolas Ang sabi ni Mang Bato, mahirap makuha ang mga sandatang yun. Aba, mukhang seryoso ka talaga sa bagay na to, Gabriel ano ang balak mo? Kailangan ko makuha kahit isa sa mga sandata na yon, Erning. Hindi pwedeng ganito lang. Kailangan matapos na ang paghahari ng mga aswang dito sa San Nicolas at para may pagiganti ko na rin si tatay. Gabriel, sigurado ka ba sa pinapasok mo? Baka mapahama ka pa Wala nang mas mahalaga pa sa akin ngayon, kundi ang patayin ang lahat ng aswang dito sa atin. Ikaw ang bahala, pre. Ayoko nang pigilan ka kasi mukhang di ka naman talaga magpapapigil Sabi nga nila, habang pinipigil, lalong nanggigigil. Nagpatuloy sila sa pag-inom. Tama si Erning. Wala nang makakapigil kay Gabriel sa kanyang plano. At gagawin niya ang lahat upang makuha kahit isa sa mga sandatang tinutukoy ni Mang Bato. Matapos na maubos ang isang bote ng alak, ay nakaramdam na ng pagkalasing si Gabriel. Nagdesisyon na siyang matulog na. Naglatag na siya ng banig sa papag at saka niya muling kinausap si Erning. Pre, dito ka na matulog Delikado na maglakad sa labas. Lalo na't lasing ka at wala kang kasama. Yan nga rin ang sasabihin ko Nakikitulog sana ako dito sa bahay mo. Buti, ikaw na nagsabi. Magkatabing humiga ang magkaibigan sa papag. Umikit na si Gabriel dahil kailangan na niyang matulog. Maaga pa siyang papasok bukas sa manukan. Tahimik ang paligid at tanging huni ng kuliglig at pagaspas ng dahon dahil sa hangin ang bumabasag sa katahimikan. Ngunit makalipas ang ilang minuto, biglang nakarinig si Gabriel ng kaluskos mula sa labas. Bumilis ang tibok ng puso niya dahil tila may naglalakad sa labas ng kanyang bahay. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa bintana upang sumilip. Mula sa dilim ay nakita niya ang isang nilalang. Maputla, payat at may mahahabang kuko. Unang kita pa lang doon ni Gabriel ay alam na niya na isa yung aswang. Agad na kinuha ni Gabriel ang itak na nakasabit sa dingding. Kasunod noon ay ginising niya si Erning. Erning! Gising! Pasag trip ka naman, pre. Kakatulog ka lang Gumising ka! May aswang sa labas! Parang hindi pa ng hangin ang antok ni Erning at agad itong bumangon. Baka sa mukha nito ang takot. Aswang? Sigurado ka ba? Oo, nakita ko. Lalabas ako Kailangan kong harapin ang aswang na yun. Uy, sinaulo ka ba? Hindi naman siguro papasok yun dito, hayaan mo na lang. Baka mamaya mapatay ka pa Basta, kailangan ko siyang patayin ng ako lang. Gusto kong patunayan kay Mang Bato na kaya ko makipaglaban sa mga aswang. Pari naman pinapakaba mo naman ako Sa kabila ng pagpigil ni Erning ay hindi nagpapigil si Gabriel. Sinabi niya kay Erning na maganda ito kung sakaling kailangan niya ng tulong. Hindi na niya hinintay na magsalita si Erning at maraan siyang naglakad patungo sa pinto. Binuksan niya ang pinto at matapang na lumabas. Umikpit ang hawak ni Gabriel sa itak nang nasa labas na siya.
Nakita niya ang aswang sa gilid ng kubo at agad niyang tinawag ang pansin nito. Umarap kay Gabriel ang aswang. Agad na nanlisik ang mga mata nito nang makita siya. Mabilis na umatake ang aswang, ngunit inunahan niya yun ng taga at tinamaan ng aswang sa kamay. Sinunggaban si Gabriel ng aswang na nagawa niyang iwasan. Nagpalitan sila ng atake. Ang aswang ay mabilis at maliksi, samantalang si Gabriel ay nagtiyaga at sinubukan ng bawat oportunidad para umatake at masugatan ng aswang. Nagawang sugatan ni Gabriel ang braso ng aswang, ngunit tinamaan siya sa tagiliran ng matatalim na kuko nito. Napadaing siya sa sakit ngunit hindi siya sumuko. Mas lalong nag-alab ang kagustuhan ni Gabriel na mapatay ang aswang. Sa isang mabilis na galaw, napunta sa likuran ng aswang si Gabriel at buong lakas na isinaksak niya ang itak sa likod nito. Napaungol ang aswang at bumagsak sa lupa. Agad na tinapos ni Gabriel ang laban sa pamamagitan ng paghiwa sa liig nito. Hindi kayang ipaliwanag ni Gabriel ang saya niya nang sa wakas ay napatay na niya ang aswang. Napatingin siya sa pinto at nakita niya si Erning na nanginginig at nanlalaki ang mga mata. Maya-maya ay napasigaw ito sa sobrang tuwa. Gabriel, napatay mo ang aswang! Ang galing mo, pe! Sabi ko naman sa iyo kaya ko talagang pumatay ng aswang. Pero mas magiging madali sana to kung meron ako nararapat na sandata. Kailangan ko talaga ng kahit isa sa mga sandatang sinabi sa akin ni Mang Bato. Tumigil si Gabriel sa katawan ng patay na aswang. Sa kabila ng pagod at sugat na kanyang natamo, ay napatunayan niya sa sarili na kaya niyang harapin ng mga aswang. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Gabriel. Nilapitan niya ang aswang at gamit ang itak ay inihiwalay niya ang ulo nito sa katawan nito. Maagang nagtungo si Gabriel sa bahay ni Mang Bato ng sumunod na araw. Dala niya ang isang sako. Nakita niya si Mang Bato sa labas ng kubo. Nakaupo ito sa isang lumang bangko habang umiinom ng mainit na kape. Ano't nandito ka, Gabriel, nang ganito ka aga? Hindi nagsalita si Gabriel. Itinapon niya ang sako sa paanan ni Mang Bato na ikinagulat na matanda. Hoy, ano ba yan? Buksan niyo nang malaman niyo. Saglit na tumingin si Mang Bato kay Gabriel bago dahan-dahang kinuha ang sako. Binuksan niya ito at nanlaki ang mga mata nito nang makita kung ano ang laman ng sako. Nasa loob noon ang pugot na ulo ng aswang na napatay ni Gabriel nung nakaraang gabi. Gabriel, ano kalokohan dito? Hindi ang kalokohan, Mang Bato. Pinatay ko yan kagabi. Pinugot ko ang ulo para meron akong katibayan na ako mismo ang pumatay sa aswang na yan. At anong gusto mo patunayan dito, ha? Na kaya ko makipaglaban sa mga aswang. At karapat dapat ako maging tagapagtanggol ng mga tao dito sa San Nicolas laban sa mga aswang. At ano naman ang gusto mong gawin ko tungkol dyan? Bigyan niyo ako ng kahit na isang mabisang sandata laban sa mga aswang. Akala mo pa basta na lang kita bibigyan ng ganon? Hindi yun isang laruan na madaling ibigay, Gabriel. Kailangan mo yung paghirapan. At sa tingin mo ba kaya mong makuha ang sandata laban sa mga aswang? Kaya ko ho. Subukan niyo lang akong tulungan. Kung mabigo ko, titigil na ako. Pero gusto kong subukan. Bakit ka pa masyadong determinado? Ano bang meron sa iyo at handa kang ibuwis ang buhay mo sa laban na ito? Sinabi ko naman sa inyo ang dahilan, Mang Bato. Kailangan ko pa bang ulitin? Matiim na tinitigan ni Mang Bato si Gabriel. Maya-maya isang malalim na paghinga ang pinakawalan nito. Nakikita ko na seryoso ka sa iyong layunin, Gabriel. Sige, bukas ng umaga, bumalik ka dito. Ho? Bakit ako babalik dito bukas? Hindi ba gusto mo makakuha ng mabisang sandata laban sa mga aswang? Opo. Pwes, bukas ay bumalik ka rito. Huwag ka na magtanong kasi bukas ay malalaman mo ang kasagutan.
Tumayo si Mambato at tinungo ang pintuan ng kanyang kubo. Iniwan si Gabriel na nakatayo at nag-iisip. Hindi man direktang sinabi na matanda, ramdam ni Gabriel na may plano si Mambato para sa kanya. Habang pauwi si Gabriel, ay sumagi sa isipan niya ang posibilidad na makakakuha siya ng sandatang magpapalakas sa kanya at makakatulong sa laban na nais niyang suugin. Nang sumunod na araw ay maaga ulit na nagtungo si Gabriel sa kubo ni Mambato. Ipinagpaliban niya ang trabaho niya sa manukan para lang makausap muli ang matandang lalaki. Kumatok siya sa pinto at maya-maya ay pinagbuksan siya ni Mambato. Pinapasok siya nito sa loob ng bahay. Magharap silang naupo sa sahig na kawayan habang malakas ang kabog ng dibdib ni Gabriel. Pinag-isipan ko ng mabuti ang lahat, Gabriel. Nakita kong maganda ang hangarin mo at pinatunayan mo sa akin na may kakayahan ka talagang makipaglaban sa mga aswang. Maraming salamat po, Mambato. Tutulungan niyo na ba akong makakuha ng sandata? Pero bago ang lahat, kailangan mong maintindihan ang tungkol sa sandatang kukunin natin. Anong sandata po ba yun? Isang makapangyarihang pana. Pana? Saan ho natin yung mahanap? Sa mundo kung saan ako nagmula. Nakatago ito sa isang lugar na binabantayan ng mga engkanto. Ang panang yon ay nilikha ng mga sinaunang manunugis sa tulong ng mabubuting engkanto. Isa itong espesyal na sandata laban sa mga aswang. Hindi yun nauubusan ng palaso. Basta hawak ito ng taong karapat-dapat na magmay-ari. Paano natin makukuha ang pana? Hindi ganun kadali, Gabriel. Marami nang sumubok kunin ng pana pero lahat sila'y nabigo. Ho? Bakit ho? Dahil ang pana mismo ang pumipili kung sino ang magmamay-ari nito. Kung wala kang sapat na tapang, lakas ng loob at dalisay na hangarin, hinding-hindi mo ito makukuha. Taglit na natahimik si Gabriel, ngunit bakas sa mukha niya ang pananabik. Baka ako nang hinihintay ng pana, Mambato. Baka nga, pero hindi natin malalaman hanggat hindi mo sinusubukan. Gusto ko pong subukan. Sabihin niyo kung kailan tayo aalis. Handa po ako kahit na anong araw. Sa araw na ito rin tayo aalis. Kailangan natin makarating doon bago maghating gabi. Yon ang tamang oras sa pagkuha sa makapangyarihang pana. Sige po, handa na po ako. Hindi na ako mapaghintay na mapasakamay ko yung panang yun. Hindi na nagdalawang isip si Gabriel. Mabilis silang naghanda ni Mambato at sa araw na yon ay tinahak ni na Gabriel at Mambato ang daan patungo sa bundok kung saan naroon ang makapangyarihang pana. Malaki ang tiwala ni Gabriel sa sarili niya na magtatagumpay siyang makuha ang sandatang yon. Nangako siya sa sarili na sa sandaling makuha niya ang pana ay gagamitin niya yon upang ubusin ng mga aswang na matagal nang kinatatakutan sa San Nicolas. Puno ng pananabik si Gabriel habang nakasakay sila ni Mambato sa isang jeep papunta sa lugar kung saan orihinal na nakatira si Mambato. Halos 1 oras na siyang bumabiyahe nang makaramdam si Gabriel ng pagkainip. Mambato, ilang oras pa tayo bago makarating sa pupuntahan natin? Mga kalahating oras pa siguro. Magtiis ka muna, Gabriel. Pagdating natin sa bundok, magsisimula na ang tunay na pagsubok. Makalipas ang ilang minuto ay pumara na si Mambato. Pagkababa nila ng jeep ay isang mahabang lakaran ang ginawa ni na Gabriel. Tinahak nila ang masukal na daan. Nilagpasan ang mga lumang puno at tahimik na ilog. Hindi na umimik si Gabriel ngunit bakas sa kanyang muka ang pagod. Maya-maya ay narating na nila ang paanan ng bundok. Agad nilang sinimula ng pag-akyat. Matarik ang daan, puno ng bato at mga ugat ng puno na nagmistulang hadlang sa bawat paghakbang nila. Mambato,
Sinubukan niyo rin po bang kunin yung makapangyarihang pana? Oo, pero hindi ako nagtagumpay. Ibig sabihin ay hindi ako ang hinihintay ng pana na magiging may-ari nito. Kaya magdasal ka na sana makuha mo yon, Gabriel. Patuloy silang umakyat hanggang sa unti-unting magdilim ang paligid. Huminto sila sa harapan ng isang malaking kuweba. Nandito na tayo, Gabriel. Sa kuwebang yan matatagpuan ang makapangyarihang pana. Kung ganun, pumasok na tayo, Mambato. Hindi ako maaaring sumama sa iyo. Po? Bakit naman po? Akala ko ba'y tutulungan niyo ako? Hanggang dito na lang ang kaya kong itulong sa iyo, Gabriel. Kung sino ang nais sumubok na kunin ang makapangyarihang pana, ay siya lamang ang maaaring pumasok sa kuweba. Inabot ni Mambato ang isang patalim kay Gabriel na kaagad niyang tinanggap. Para saan po ang patalim na ito? Meron ba akong makakalaban sa loob bago ko makuha ang pana? Wala. Sa dulo ng kuweba, merong isang balon. Sugatan mo ang palad mo gamit ang patalim na yan at patakan ng dugo ang tubig sa balon. Kung karapat-dapat ka, lulutang ang isang ginintuang pana. Kailangan mong kunin agad yon bago yung bumalik sa ilalim ng balon. At kung hindi ako karapat-dapat, wala kang makikita. Lalabas ka na kapag hindi nagpakita sa iyo ang makapangyarihang pana. Sunod na inabot ni Mambato kay Gabriel ang lampara. Sige na, mag-ingat ka, Gabriel. Hangad ko ang iyong tagumpay. sige po. Maraming salamat po, Mambato. Dala ang lampara at patalim, pumasok na si Gabriel sa loob ng kuweba. Madilim at malamig ang loob ng kuweba. Kaya malaking tulong kay Gabriel ang lampara upang makita niya ang nilalakaran niya. Narinig niya ang tunog ng patak ng tubig sa mga patulis na bato sa itaas at sa bawat takbang niya ay tila pabigat ng pabigat ang pakiramdam niya. Habang naglalakad, nakarinig si Gabriel ng mga pagbulong sa paligid. Hindi niya pinansin yon at nagpatuloy lamang siya sa paglalakad. Pinilit niyang pigilan ng takot at kaba na lumulukob sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, ay narating na niya ang dulo ng kuweba, kung saan naroon ang isang bilog na balon. Inilapag niya ang lampara at kinuha ang patalim. Tumitig siya sa balon bago tuluyang sugatan ng kanyang palad. Napangiwi siya sa sakit, pero tiniis niya yon. Itinapat niya ang palad niya sa balon at hinayaan niyang pumatak sa tubig na naroon ng kanyang dugo. Umasa at nagdasal si Gabriel na sana ay magpakita sa kanya ang makapangyarihang pana. Matapos na mapatakan ng dugo ang balon, ay matyagang naghintay si Gabriel. Walang tigil ang malakas at mabilis na tibok ng kanyang puso. Ngunit lumipas ang kalahating oras nang walang nangyari. Pinanghinaan si Gabriel ng loob at naisip niya na baka hindi siya ang karapat-dapat na magmay-ari ng pana. Isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Gabriel at tinanggap na lang niya na bigo siyang makuha ang pana. Halos palis na siya nang biglang gumalaw ang tubig sa balon. Napahinto siya at napatitig siya sa balon. Unti-unting lumutang ang isang ginintuang pana mula sa kailaliman ng tubig. Bagya pa yung kumislap na labis na nagpamangha kay Gabriel. Agad na kinuha ni Gabriel ang pana at mahigpit niya itong hinawakan. Agad niyang naramdaman ang kakaibang lakas na dumaloy sa katawan niya na nagmula sa pana. Yumuko si Gabriel at nagpasalamat siya sa mga engkanto sa tiwalang ibinigay ng mga ito sa kanya. Halos maiyak siya sa labis na kasiyahan ng sandaling yon. Malaki ang ngiti na lumabas si Gabriel mula sa kuweba. Nang makita siya ni Mambato na dala ang pana, ay nanlaki ang mga mata nito. Tila hindi ito makapaniwala na nagtagumpay siya. Aba, nakuha mo, Gabriel. Nagtagumpay ka. Oo, Mambato.
Maraming salamat kasi hindi ko makukuha ang makapangyarihang pana kung hindi niyo po ako tinulungan. Mabuti na lang at pinatunayan mo sa akin na maaring ikaw ang karapat-dapat na magmay-ari ng makapangyarihang pana, Gabriel. Kaya simula ngayon, ikaw na ang tagapag-ingat ng sandatang yan. Nangangako po ako na gagamitin ko ang panang ito sa paraan ng nais ng mga engkanto. Mambato, uubusin ko ang mga aswang sa San Nicolas. Tumango si Mambato. Naramdaman ni Gabriel ang kasiyahan ng matandang lalaki para sa kanya. Matapos yon ay agad silang bumaba ng bundok upang bumalik sa San Nicolas. Pagdating nila Gabriel at Mang Bato sa San Nicolas, ay agad silang tumungo sa kubo ni Mang Bato upang magpahinga. Baka sa mukha ni Mang Bato ang saya habang tinitingnan ang makapangyarihang pana na hawak ni Gabriel. Habang si Gabriel naman ay hindi pa rin makapaniwala na meron na siyang mabisang sandata na magagamit niya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Mahusay ang ginawa mo, Gabriel. Hindi ko akalain na magtatagumpay ka sa pagkuha ng pana na yan. Hindi ko rin alam kung paano ko nagawa eh. Pero alam kong nakita ng mga tagapagbantay ng pana ang totoo kong layunin kung bakit ko gusto makuha ito. Tama ka dyan. Kaya ingatan mo sana ang pana. Hindi ito basta-bastang sandata. Sa tamang kamay, magiging makapangyarihan ito. Pero sa maling kamay, maaari itong maging sanhi ng kapahamakan. Tumango si Gabriel at hinaplos ang pana. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na kaakibat nito. Gabriel, mas maraming aswang ang mapapatay mo gamit ang pana. Ang pana ay kusang magkakaroon ng palaso sa sandaling kailanganin mo ito. Nangangako po ako sa sarili na gagamitin ko ang pana para sa kabutihan. Humanga si Mambato sa sinseridad ni Gabriel. Tumango ito at bagyang ngumiti. Matapos makapagpahinga, ay nagdesisyon na si Gabriel na umuwi sa kanyang bahay. Habang naglalakad pa uwi si Gabriel, ay hindi inaasahan na makasalubong niya si Erning. Kumunot ang noo ni Erning nang makita ang dalampana ni Gabriel. Gabriel, para saan yung panang yan? Mga ngaso ka na ba ngayon sa gubat? Hindi to normal na pana lang, Erning. Ito'y makapangyarihang pana na nakuha ko mula sa isang kuweba sa bundok. Tinulungan ako ni Mambato na makuha ito. Isa ito sa mga sandata na mabisang panlaban sa mga aswang. Inuloko mo naman ako eh. Parang normal na pana lang yan na kinulayan mo ng kulay ginto eh. Bahala ka kung ayaw mo maniwala, Erning. Basta, simula ngayon ay sisimulan ko ng ubusin ng mga aswang dito sa San Nicolas gamit ang pana na ito. Uy, sige. Sabihin na nating naniniwala ako sa iyo. Pero kung ako sa iyo, mag-ingat ka sa plano mong yan, Gabriel ha. May narinig kasi akong may malaking pagsalaki ng mga aswang na mangyayari dito sa San Nicolas. Usap-usapan ng mga albularyo na nakakita sila ng ganoong pangitain eh. Mas maganda nga kung sumalakay sila rito ng maramihan para mas marami akong mapatay na aswang eh. Kung hindi ka na talaga magpapapigil sa plano mo na yan, ipagdarasal na lang kita. Na sana magtagumpay ka sa laban na yan. Nagpaalam na si Gabriel kay Erning at nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Ramdam niya na nagsimula na ang laban niya sa mga aswang. Sisiguraduhin niya na magagamit niya sa tama ang makapangyarihang pana na nasa kanyang mga kamay. Dahil sa pagod ni Gabriel sa buong araw na paglalakbay nila ni Mambato, ay nagdesisyon siyang matulog na pagka-uwi niya sa kanyang bahay. Dumiretso siya sa maliit na kwarto at isinandal ang makapangyarihang pana sa dingding. Humiga si Gabriel sa kanyang papag at ipinikit ang mga mata. Subalit hindi pa man siya tuluyang nakakatulog ay ibinukas niya ulit ang kanyang mga mata nang mapansin niyang ang isang kakaibang liwanag na nagmula sa pana. Tiningnan ni Gabriel ang pana at bumangon siya. Naglabas ng puting liwanag ang pana at mula sa liwanag na iyon ay unti-unting lumitaw ang anyo ng isang babae.
Napakaganda ng babae at nakasuot yun ng gintong kasuotan. Sino ka? Huwag ka matakot, Gabriel. Ako si Maya, ang espiritu ng makapangyarihang pana. Ako ang tagapagbantay nito. At ngayon, ikaw ang napiling magmay-ari at gumamit nito. Binabati kita, Gabriel. Hindi lahat ay nagiging karapat-dapat na humawak ng ganitong sandata. Bagamat naguguluhan ay napanatag ang loob ni Gabriel sa maamong mukha ni Maya. Naramdaman niya rin na nagsasabi ito ng totoo. Salamat, Maya, pero bakit ka nagpakita sa akin? Ako ang magiging gabay mo sa laban na iyong tatahakin. Ang espiritu ng mga aswang na mapapatay mo ay mapupunta sa pana. Sa dami ng mga aswang na iyong matatalo, lalo pang lalakas ang kapangyarihan nito. Gagawin ko ang lahat para gamitin ang pana sa tama. Ngunit, paano mo ako magagabayan? Makakasama mo ako sa lahat ng laban mo. Walang ibang makakakita sa akin kundi ikaw lamang, Gabriel. Kung may katanungan ka, narito ako para tulungan ka. Salamat sa tiwala mo, Maya. Pangako ko na gagamitin ko ang kapangyarihan ng pana para protektahan ang mga tao. Ngumiti si Maya at unti-unti itong naglaho. Bumalik ito sa pagiging liwanag at muling sumanib sa pana. Nanatiling nakatingin si Gabriel sa pana. Hindi makapaniwala sa nangyari. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtataka, ramdam niya na mas magtatagumpay siya sa mga susunod niyang laban dahil merong gagabay sa kanya. Muling umiga si Gabriel na may kapanatagan ng loob na dala ng mahiwagang pana at ng espiritu ni Maya. Sa loob ng ilang gabi ay nagbantay si Gabriel sa mga madidilim na bahagi ng San Nicolas habang dala ang makapangyarihang pana. Hinintay niya ang sinasabi ni Erning na malaking pagsalakay ng mga aswang sa kanilang lugar. Sa kanyang puso, dama niya ang bigat ng misyon ngunit nanatili siyang handa sa kung anuman ang pwedeng mangyari. Isang gabi, habang nakatago si Gabriel sa talahiban ay narinig niya ang sigaw ng mga tao mula sa malayo. Agad siyang tumakbo patungo sa pinanggagalingan ng kaguluhan. Pagdating ni Gabriel sa pinanggalingan ng mga sigaw, ay tumambad sa kanya ang kakilakilabot na tanawin. May mga aswang na pumapasok sa mga bahay at winawasak ang mga pinto at bintana. Sa kalsada, isang tao ang sugatan at takot na takot habang sinusunggaban at inaatake ng mga aswang. Nag-alab sa galit ang puso ni Gabriel. Ako ang harapin niyo, mga halimaw! Napalingon ng ilang aswang kay Gabriel. Agad na kubislap ang makapangyarihang pana na tila ba alam noon na kailangan ito ni Gabriel. Sa isang iglap, isang gintong palaso ang lumitaw sa pana. Itinapat ni Gabriel ang pana sa isang aswang na papanapit sa kanya. Sa isang mabilis na bitaw sa palaso ay tumagos yun sa katawan ng aswang. Nagliyab ang aswang at naging abo. Ano? Sino pa ang gustong mamatay sa inyo? Dalawa pang aswang ang sabay na sumugod kay Gabriel mula sa kaliwa at kanan. Mabilis niyang itinutok ang pana sa aswang sa kaliwa at agad na may lumitaw na panibagong palaso roon. Sunod-sunod niyang pinakawala ng mga palaso at sa isang iglap pareho nitong tinamaan ng dalawang aswang sa ulo. Ang kanilang mga katawan ay nagliyab at naglaho sa hangin. Sa gitna ng kaguluhan, may isang aswang na pumapasok sa isang bahay at may hawak na batang umiiyak. Mabilis na hinabol ni Gabriel ang aswang. Tumalon siya sa bakod at pumasok sa loob ng bahay. Bitiwan mo ang bata! Huminto ang aswang at tumawa ng nakakaloko. Itinutok niya ang pana sa aswang at kahit hawak nito ang bata ay hindi siya nagdalawang isip na pakawala ng palaso. Bumaon sa noo ng aswang ang palaso na agad nitong ikinamatay. Muling lumabas si Gabriel sa kalsada kung saan patuloy ang pag-atake ng mga aswang.
Isang pulutong na mga aswang ang sabay-sabay na sumugod kay Gabriel at mabilis at walang tigil niyang pinana ang mga yun isa-isa. Hindi magkamayaw ang mga tao sa pagsigaw ng papuri kay Gabriel habang tinatapos niya ang mga aswang. Walang nagtagumpay sa mga aswang na makalapit kay Gabriel hanggang sa tuluyang maubos ang mga yon. Habol ni Gabriel ang kanyang hininga nang matapos ang laban, pero ang mukha niya ay puno ng kasiyahan at tagumpay. Lumapit si Erning sa kanya habang may malaking ngiti sa labi. Gabriel, hindi ko akalain na ganito ka kagaling. Wala ngang duda, ikaw ang bayani ng San Nicolas. Nagsimula ng magtipo ng mga tao paikot kay Gabriel at lahat ay nagpaabot ng pasasalamat sa kanya. Hindi may paliwanag ni Gabriel ang saya na nasa kanyang puso dahil alam niya na sa ginawa niya ay nabigyan niya ang mga tao ng pag-asa na merong pamparaan para tuluyan silang makawala sa takot sa mga aswang. Sa mga lumipas na mga araw ay naging tagapagtanggol si Gabriel ng San Nicolas laban sa mga aswang. Marami ang humanga sa kanya at naging usap-usapan ang pangalan niya. Gabi-gabi siyang nagbabantay at sa bawat pagsalakay ng mga aswang ay matagumpay niyang napapatay ang mga yon. Unti-unti nang naglaho ang takot sa mga tao sa aswang dahil alam nilang naroon si Gabriel upang ipagtanggol sila. Isang hapon, matapos magtrabaho sa manukan, ay naisipan ni Gabriel na magtungo sa bahay ni Mang Bato. Simula nang mapunta sa kanya ang makapangyarihang pana, ay hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na kausapin ang matandang lalaki dahil sa dami ng kanyang ginagawa. Kumatok si Gabriel sa bahay ni Mang Bato at agad naman siyang pinagbuksan. Ah, Gabriel, napadalaw ka. Dali, pumasok ka. Mang Bato, gusto ko po sana magpasalamat. Kung hindi po dahil sa inyo hindi ko makukuha ang pana. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin, Gabriel. Nakatandaan talaga para sa iyo ang pana. Kahit hindi tayo nagkakilala, gagawa ang tadhana ng paraan upang mapunta sa iyo yan. Isa pa, sobra kitang ipinagmamalaki dahil marami ka nang napatay na mga aswang. Maraming salamat, Mang Bato. Pakiramdam ko unti-unti ko nang natutupad ang paghihiganti ko para sa tatay ko. Ay, oo nga pala, Mang Bato. Nandito ako dahil meron sana akong sasabihin sa inyo ano ba yun, Gabriel? Alam niyo po ba na merong espiritu ang makapangyarihang pana? Nagpakita po siya sa akin ng isang beses. Maya po ang pangalan niya. Ang sabi niya sa akin kasama ko siya sa lahat ng magiging laban ko. Sinabi niya rin sa akin na ang espiritu o kaluluwa ng mga aswang na napapatay ko ay napupunta daw sa pana. Kaya mas lalo tong lumalakas. Hindi ko akalain na ang pana ay may espiritu. Marahil ito ang dahilan kung bakit napakalakas nito. Napakapambihira ng ganyang bagay, ha? Kahit po ako, hindi makapaniwala nung una Meron pa bang ibang sinabi sa iyo si Maya? Wala na po. Yun lang po, Mang Bato. Maya-maya ay napansin ni Gabriel ang biglang pagtahimik ni Mang Bato na parang napakalalim ng iniisip nito. Ayos lang po ba kayo, Mang Bato? Bigla po kayong tumahimik. Iniisip ko lang ang sinabi ng kaibigan kong albularyo sa akin. Bumisita kasi ako sa bahay niya nung nakaraang araw. Ano pong sinabi niya sa inyo? Ang sabi niya ay may posibilidad na mabuhay ang bangkilan na si Salka. Ano po ang bangkilan at sino po si Salka? Ang bangkilan ay isang babaeng pinuno ng mga aswang. Magaganda sila pero hindi ka dapat magpalinlang sa gandang taglay nila. Noon, siya ang dahilan ng malaking salot sa maraming bayan. Kabilang ang San Nicolas. Ang kanyang kapangyarihan ay higit pa sa mga karaniwang aswang. Pinagtulungan siya ng mga albularyo at manunugis na patayin maraming taon na ang nakakalipas.
ibinilanggo nila ang kanyang kaluluwa sa isang libingan. Ngunit ngayon, ang kanyang mga alagad ay gumagawa ng paraan upang siya ay muling buhayin. At kapag nabuhay si Salka, baka yun na ang katapusan, hindi lamang ng San Nicolas kundi pati na rin ang ibang lugar. May paraan po ba para mapigilan natin ang pagkabuhay ni Salka? Mukhang malaking gulo ang mangyayari kapag nabuhay siya mang bato. Kailangan mag-alay ng isang makapangyarihang sandata laban sa mga aswang na ginawa ng mga engkanto. Yun lamang ang paraan upang muli siyang manatiling nakalibing magpakailanman. Pwede ko po bang ialay ang pana? Oo naman, Gabriel. Pero tatandaan mo, kapag ginawa mo yon, mawawala na sa iyo ang pana. Natigilan si Gabriel. Alam niya na hindi pa oras para mawala sa kanya ang makapangyarihang pana dahil patuloy pa rin ang pag-atake ng mga aswang sa San Nicolas. Ngunit alam niya rin na tumatakbo ang oras at baka dumating ang sandali na wala na silang magawa dahil buhay ng muli si Salka. Pag-iisipan ko po ang bagay na yan, Mambato. Ang akala ko kasi hindi mawawala sa akin ang pana kung sakaling iaalay ko ito Walang problema. Pag-isipan mo ng mabuti ang magiging desisyon mo, Gabriel. Pero tandaan mo na nauubos na ang oras natin. Hindi rin natin alam kung magagawa bang talunin ng pana si Salka kung sakaling mabuhay ito muli. Tumango na lamang si Gabriel dahil hindi pa niya alam kung ano ang kanyang isasagot. Sa pag-alis niya sa bahay ni Mambato, dama niya ang bigat ng hamon na kanyang haharapin. Ngunit isang bagay ang sigurado, handa siyang ialay ang lahat para sa bayan ng San Nicolas. Kinagabihan, habang nakahiga si Gabriel sa kanyang banig ay katabi niya ang makapangyarihang pana. Iniisip niya ang mga susunod niyang laban, lalo na ang babala ni Mambato tungkol sa muling pagkabuhay ni Salka. Sa kabila ng pagod na katawan, ay gising na gising pa rin siya sa dami ng kanyang iniisip. Maya-maya ay tumayo si Gabriel at isinandal ang pana sa dingding. Nagulat siya nang biglang nagliwanag ang pana at nagpakita na naman sa kanya si Maya. Merong itong matipid ng ngiti habang nakatingin sa kanya. Maya? Nais kitang purihin, Gabriel. Ang tapang na ipinapakita mo ay kahanga-hanga. Napakaraming buhay ang nailigtas mo dahil sa iyong lakas ng loob at malasakit sa mga tao. Salamat, Maya, pero hindi ko magagawang lahat ng ito kung wala ang makapangyarihang pana. Ang pana ay isa lamang kasangkapan, Gabriel. Ang totoong lakas ay nasa iyong puso. Tandaan mo na malaking parte ka kung bakit unti-unti nang nauubos sa mga aswang sa lugar ninyo. Tumahimik si Gabriel sa sinabi ni Maya hanggang sa naisipan niyang sabihin ng tungkol sa naging huling pag-uusap nila ni Mambato. Maya, may naisaan akong sabihin sa iyo Ano yun, Gabriel? May sinabi sa akin si Mambato tungkol sa bangkilan na si Salka. Ang sabi niya, may posibilidad na mabuhay muli si Salka at kapag nangyari yun manganganib ang buong San Nicolas dahil sa isang malakas at malupit na aswang si Salka. At para daw mapigilan ang pagkabuhay ni Salka, kailangang ialay ang pana sa kanyang libingan. Yun nga lang, kapag ginawa ko yun, mawawalan ang pana. Nagbago ang ekspresyon ni Maya. Mula sa pagiging kalmado ay tila naguluhan ito. Salka? Hindi ko alam ang tungkol sa kanya. Ang pangalan ng bangkilan na yan ay ngayon ko lamang narinig. Ngunit Gabriel, isang bagay ang sigurado. Kung ano ang nasa puso mo, yon ang sundin mo. Hindi ko pa kayang pakawalan ng pana, Maya. Patuloy pa rin ang pag-atake ng mga aswang Paano kung hindi ko na sila malabanan kung wala na ang pana? Gabriel, hindi ko sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Pero isipin mo ito.
Kung ang pagkawala ng pana ang magiging daan upang maisalba ang buhay ng mas nakakarami, baka yun ang nararapat mong gawin. Sa huli, ikaw pa rin ang magpapasya sa kapalaran ng mahiwagang pana dahil ikaw na ang nagmamay-ari nito. Hindi ko alam, Maya. Hindi ko alam kung kaya ko mawala sa akin ang pana. Natatakot ako na baka magkamali ako ng desisyon eh. Walang maling desisyon, Gabriel. Ngunit tandaan mo, ang isang bayani ay hindi lamang nasusukat sa kanyang lakas, kundi sa kanyang kakayahang magsakripisyo para sa kapakanan ng mas nakakarami. Muling nagliwanag si Maya at unti-unti itong bumalik sa loob ng pana. Naiwan si Gabriel na nakatayo habang nakatulala at patuloy na nag-iisip. Tumitig siya sa mahiwagang pana at paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung oras na ba para pakawalan niya ito. Sa gabing yun ay hindi nakatulog si Gabriel dahil sa pagdadalawang isip niya kung ano ba ang dapat niyang gawin. Ilang araw na pinag-isipan ni Gabriel kung ano ang magiging desisyon niya. Bago siya matulog ay hindi siya mapakali sa kanyang higaan dahil sa pag-iisip. Hanggang sa dumating ang araw na nakapagdesisyon na si Gabriel. Hindi na siya nagsayang pa ng oras at agad siyang nagtungo sa bahay ni Mambato. Nang makarating siya sa bahay ni Mambato, ay nakita niya na nagbibilad dito ng mga isda. Gabriel, napakaaga mo naman yatang bumisita. Bakit? May problema ba? Mambato, nakapagdesisyon na po ako. Tumigil si Mambato sa ginagawa at tumingin ng diretso kay Gabriel. At ano naman ang desisyon mo? Iaalay ko makapangyarihang pana sa libingan ni Salka. Hindi ko pwedeng hayaang mabuhay muli ang ganong uri ng halimaw. Sigurado ka ba, Gabriel? Alam mo ang ibig sabihin nito? Mawawala na sa iyo ang makapangyarihang pana. Opo, alam ko po yun, Mambato. Sigurado na po ako. Kung yun ang paraan upang mailigtas ang San Nicolas at ang iba pang lugar ay gagawin ko yun. Paano naman ang laban mo sa mga aswang kapag wala na sa iyo ang pana? Lalaban pa rin po ako. Hindi ko kailangan na makapangyarihang pana para ipagtanggol ang mga tao. Ang tapang ko at ang hangarin kong protektahan sila ay sapat na. Napangiti si Mambato. Baka sa mukha nito ang labis na paghanga kay Gabriel. Alam kong mahirap para sa iyo ang desisyon na ito. Kasama ako nang mapasa iyo ang pana. Ngunit nagpapasalamat ako sa iyo dahil nagdesisyon ka. Hindi lamang para sa sarili mo kundi para sa mas nakakarami. Dahil po naniniwala ako na yun ang tama kong gagawin. Kung ganon, hindi na natin dapat sayangin ang oras. Kailangan na natin magtungo sa libingan ni Salka bago pa maging huli ang lahat. Sige po, handa na po ako, Mambato. Nagpatuloy ang pag-uusap ni Gabriel at Mambato sa kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabi ni Mambato na ang libingan ni Salka ay matatagpuan sa isang kagubatan kaya kailangan nilang simulan na agad ang kanilang paglalakbay. Nang sumunod na araw, ay nagsimula na sina Gabriel at Mambato sa pagpunta sa libingan ni Salka. Isang malawak na kagubatan ang pinasok nila. Maigpit ang hawak ni Gabriel sa pana dahil alam niya na yun na ang huling araw na mahahawakan niya yon. Inabot na sila ng dilim sa paglalakad. Hanggang sa nagpasya silang magpahinga muna sa ilalim ng isang malaking puno. Inilapag ni Gabriel ang pana sa tabi niya habang nakaupo. Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ngunit biglang naputol yon ng mga kaluskos mula sa kakahuyan. Mambato, narinig niyo po ba yon? Hindi pa man sumasagot si Mambato ay lumitaw mula sa dilim ang isang grupo ng mga aswang. Nag-aapoy ang mga mata ng mga yon at mukhang gutom na gutom. Mabilis na dinampot ni Gabriel ang pana. Nang itutok niya yon sa mga aswang,
ay kusang lumitaw ang palaso. Agad niyang pinakawala ng unang palaso at tumama yun sa unang aswang na nagtangkang lumapit sa kanila. Napasigaw ang aswang habang nagliliyab yun hanggang sa tuluyang matunaw sa hangin. Sunod-sunod ang paglabas sa mga palaso mula sa pana ni Gabriel. Walang sumablay sa mga yon at lahat ay tumama sa mga aswang. Mabilis na umikot si Gabriel upang harapin ang tatlong aswang na sabay-sabay na umatake mula sa likod nila. Pinakawalan niya ang tatlong palaso ng sabay-sabay at tinamaan ng bawat isa sa dibdib. Ang natirang dalawang aswang ay nagdalawang isip na umatake. Ngunit agad yung pinana ni Gabriel na naging sanhi ng kamatayan ng mga yon. Matapos ang laban, muling bumalik ang katahimikan sa kagubatan. Napakahusay mo talaga makipaglaban, Gabriel. Napakabilis mong maging biyasa sa paggamit ng pana. Nararamdaman ko po kasi ang paggabay ni Maya sa akin. Malaking bagay na merong espiritu ang makapangyarihang pana dahil ramdam ko na hindi ako nag-iisa sa pakikipaglaban. Talagang ikaw ang karapat-dapat na magmay-ari na makapangyarihang pana, Gabriel. Ang mabuti pa ipagpatuloy na natin ang ating paglalakad. Malapit na rin naman tayo sa libingan ni Salka. Sige po, Mang Bato. Saka baka may sumugod na namang mga aswang sa atin habang nagpapahinga tayo eh. Hindi na nagawang makapagpahinga si Gabriel dahil muli nilang ipinagpatuloy ang paglalakbay. Makalipas ang halos isang oras ay may natanaw si Gabriel na isang malaking puno ng balete. Sinabi naman Bato na sa ilalim ng puno na yon ay nakalibing si Salka. Pagod na pagod si Gabriel at Mang Bato nang marating nila ang kinaroroonan ng libingan ni Salka. Sa harap nila ay nakatayo ang isang napakalaking puno ng balete. Ang mga ugat nito ay tila buhay na gumapang sa lupa. Huminto si Gabriel at napatitig sa puno. Bumigay ang dibdib niya. Nandito na tayo, Gabriel. Sa wakas, narating na natin ang libingan ni Salka. Handa na po ako. Pero ano po ang gagawin ko? Paano ko iaalay kay Salka makapangyarihang pana? Kailangan mong ilagay ang makapangyarihang pana sa paanan ng puno. Tapos, kailangan mong sambitin ng isang orasyon upang magkaroon ng bisa ang pag-aalay mo ng pana. Inabot ni Mang Bato ang isang papel na nakarolyo kay Gabriel. Narito ang orasyon. Basahin mo lang yan ng isang beses. Mang Bato, kinakabahan po ako eh. Baka pwedeng kayo na lang ang gumawa nito. Baka kasi magkamali pa ako eh. Gabriel, ikaw lang ang may kakayahan na gawin ang bagay na yan. Ikaw ang may-ari ng pana kaya ikaw ang dapat na gumawa ng pag-aalay. Kaya mo ito, Gabriel. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Tumango si Gabriel sabay hinga ng malalim. Pilit niyang inaalis ang kaba sa dibdib niya. Humakbang siya palapit sa puno ng balete. Inilapag niya ang makapangyarihang pana sa paanan ng puno ng balete. Tumingin siya kay Mang Bato bago niya sinimulang basahin ang orasyon na nakasulat sa papel. Matapos bigkasin ni Gabriel ang huling salita na nasa papel ay nagtaka siya nang biglang umuga ang lupa. Ang mga ugat ng balete ay gumalaw at tila nagising. Ang makapangyarihang pana ay nagsimulang lumiwanag ng sobrang tindi hanggang sa unti-unti yung nilamo ng lupa. Ano nangyayari? Mang Bato? Biglang lumakas ang pagyanig. Ang puno ng balete ay nabiyak sa gitna. At mula sa gitna nun ay lumabas ang isang babaeng aswang. Mahaba ang buhok nito at meron itong malalaking pakpak na tila pakpak ng paniki. Mahaba at matutuli sa mga kuko nito. Ang mata ng babae tila bola na nag-apoy at nagliliyab. Sa wakas, natapos na rin ang aking matagal na pagpapahinga. Napatras si Gabriel.
Binalot ng takot ang buo niyang katawan, lalo na mapagtanto niya kung sino ang babaeng aswang na nasa kanyang harapan. Salka? Ako nga, si Salka, ang pinakamalakas na bangkilan. Habang nakatitig sa Gabriel kay Salka ay hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung bakit imbis na manatili ito sa libingan ay bigla itong nabuhay. May pagtatakang lumingon siya kay Mambato. Mambato, ano nangyari? Bakit nabuhay si Salka? May nagawa ba akong mali? Hindi agad sumagot si Mambato. Nakita ni Gabriel sa mukha ng matandang lalaki ang kakaibang kasiyahan. Wala kang ginawang mali, Gabriel. Ang totoo, ginawa mo lahat ng tama. Pero bakit nabuhay si Salka? Anong ibig sabihin nito? Lumapit si Mambato kay Gabriel at unti-unting nagbabago ang anyo nito. Sa isang iglap ay naging aswang si Mambato na labis na ikinagimbal ni Gabriel. Oras na para malaman mo ang katotohanan, Gabriel. Nagkamali ka ng pinagkatiwalaan dahil isa ako sa mga alagad ni Salka na nagnanais na muli siyang buhayin. Ang makapangyarihang pana, yun lamang ang tanging sandata na may kakayahang magbigay buhay kay Salka. At ikaw, Gabriel, ang ginamit kong kasangkapan upang makuha ito. Kailangan kita dahil walang sino mang aswang ang kayang hawakan ng makapangyarihang pana. Walang yaka. Nilinlang mo ko! Dahil sadyang madaling linlangin ang isang tulad mo, Gabriel. Ang kabutihan ng iyong puso ang naging dahilan ng lahat ng ito. Isa kang uto-uto! Napalingon si Gabriel kay Salka. Nanlaki ang mga mata niya nang unti-unting bumuka ang mga pakpak nito. Ang mga kuko nito ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Matagal akong natulog. At ngayon ay gutom na gutom ako sa sariwang dugo ng tao. Reyna Salka, narito ang una mong pagkain sa muli mong pagkabuhay. Ang binatang nasa iyong harapan. Siya ang magiging pagkain ninyo ngayong gabi, aking Reyna. Nang marinig yun ni Gabriel, ay hindi na siya nag-alinlangan at tumakbo ng mabilis palayo. Wala siyang ibang nais kundi ang makaligtas kina Mambato at Salka. Habang tumatakbo siya sa kakahuyan ay dinig niya ang malalakas na yabag na nakasunod sa kanya. Hanggang sa nakakita siya ng isang kuweba sa gitna ng gubat. Agad siyang pumasok at nagkubli roon. Ang dilim sa loob ng kuweba ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kaligtasan. Paano ko nalinlang ng ganito? Paano ko haharapin si Salka nang wala akong kahit na anong sandata? Sa labas ng kuweba ay narinig niya ang boses ni Mambato. Gabriel! Lumabas ka na kung saan ka man nagtatago! Hindi ka makakatakas! Dapat nga'y matuwa ka dahil ikaw ang unang magiging pagkain ni Reyna Salka sa muli niyang pagkabuhay! Habang nakaupo sa madilim na sulok ng kuweba, ay ramdam ni Gabriel ang takot na lumalamon sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili ang kanyang kagustuhang lumaban at mabuhay. Niyakap ni Gabriel ang kanyang mga tuhod habang nakaupo sa isang sulok ng kuweba. Nagulat siya nang biglang may lumitaw na malamlam na liwanag sa harapan niya. Mula sa liwanag na yon, unti-unting nabuo si Maya. Maya, ikaw ba talaga yan? Ako nga, Gabriel. Paano? Akala ko wala ka na. Hindi ba wala na makapangyarihang pana? Inalay ko na yung kay Salki. Gabriel, hindi ang pana ang binabantayan ko, kundi ikaw, dahil ikaw ang nagmamay-ari ng pana. Hanggat tumihinga ka at lumalaban, mananatili ako sa tabi mo. Napuno ng lungkot ang mga mata ni Gabriel at napayuko siya dahil sa labis na kahihiyan kay Maya. Maya, patawarin mo ako Naloko ako ni Mambato Ginamit niya ako. Nawala makapangyarihang pana ng dahil sa kapabayaan ko. Wala na tayong magagawa sa nangyari, Gabriel. Ang mahalaga ngayon ay ang mga susunod mong hakbang.
At naniniwala kung kaya mo pang itama ang lahat. Pero paano ko magagawa yun? Wala na ang pana. Paano ko tatalunin si Salka? May isa pang paraan, Gabriel. Kaya kong maging panibagong makapangyarihang pana para sa'yo. Ano? Kaya mong gawin yon? Oo, Gabriel. Pero anong magiging kapalit? Kapag ginawa ko yon, ay hindi na ako magkakaroon ng kakayahang bumalik sa orihinal kong anyo. Magiging sandata ako magpakailanman at mawawala na ang pagkatao ko. Hindi ko kayang tanggapin ang kapalit na yon, Maya. Hindi ko kayang hayaan na isakripisyo mo ang sarili mo para magkaroon ulit ako ng panibagong sandata. Gabriel, ang tungkulin ko ay protektahan ka at lumaban sa kasamaan. Kung ito ang tanging paraan para magawa ko yon, ay handa kong isakripisyo ang aking sarili. Pero sana sa pagkakataong ito, ingatan mo na ang mahiwagang pana. Bago pa makasagot si Gabriel, ay unti-unting binalot ng liwanag si Maya. Ang katawan ni Maya ay naglaw sa liwanag na yon, at muli kay Maya ay nabuo ang isang bagong mahiwagang pana. Naramdaman ni Gabriel na mas makapangyarihan yon kumpara sa pana na inalay niya kay Salka. Hinawakan ni Gabriel ang pana at naramdaman niya ang mainit na enerhiyang nagmumula roon. Naluha siya sa bigat ng sakripisyong ginawa ni Maya. Hindi ko sasayangin ang sakripisyo mo, Maya. Nangangako ko. Tumayo si Gabriel. Puno siya ng bagong lakas at determinasyon. Lumabas siya ng kuweba habang hawak ang bagong mahiwagang pana. Sa labas ng kuweba ay agad na nakita ni Gabriel si Mambato na nasa anyong aswang pa rin. Nang makita siya ni Mambato, ay isang malaking ngisi ang pinakawalan nito. Agad na nawala ang ngisi ni Mambato nang makita nito ang hawak ni Gabriel na makapangyarihang pana. Paano nasa iyo ulit ang makapangyarihang pana? Inaasahan ko na magugulat ka, Mambato. Ngayon, meron na ulit akong sandata. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakapanlinlang pa ng kahit na sino. Papatayin kita at ang reyna mo. Itinutok ni Gabriel ang pana kay Mambato at agad yung nagkaroon ng palaso. Bago pa makapagtago si Mambato ay pinakawalan na ni Gabriel ang palaso na nagliliwanag sa dilim. Tumama yun sa puso ni Mambato at agad nito yung ikinamatay. Bumagsak si Mambato at nagliyab ito hanggang sa maging abo. Kasunod noon ay biglang dumating si Salka mula sa madilim na bahagi ng gubat. Naamoy ko ang masarap mong dugo. Nagugutom na ako. Sa tingin mo ba ipapayag ako maging pagkain mo? Papatayin kita, Salka! Hindi mo ako kilala. Kung meron mang mamamatay sa ating dalawa, ay ikaw yan! Mabilis na sumugod si Salka kay Gabriel. Sasakmalin sana siya ng matutulis nitong kuko pero mabilis na nakailag si Gabriel. Gumulong siya sa lupa upang mabilis na makalayo kay Salka. Itinutok ni Gabriel ang pana kay Salka at nang magkaroon niyo ng palaso ay agad niyang pinana ang bangkilan pero naiwasan din niyo ni Salka. Lumipad ito at halos yumuko ang mga puno sa lakas ng hangin na nilikha ng pagpagaspas ng mga pakpak nito. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ni Gabriel at Salka. Walang tigil na inatake ni Salka si Gabriel gamit ang mga kuko nito. Naging mabilis si Gabriel sa pag-iwas at kung saan-saan na tumatama ang pag-atake ng bangkilan. Nang magkaroon si Gabriel ng pagkakataon na makalayo kay Salka ay sa kanya ito pinaulanan ng palaso. Ngunit lahat ng yon ay matagumpay na naiwasan ni Salka. Lumipad si Salka at saka ito mabilis na sumugod kay Gabriel habang nakaumang ang matutulis nitong kuko. Humakbang pakanan si Gabriel at pinakawala ng isang palaso. Tumama yon sa balikat ni Salka na naging dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Ngunit
Bago pa makalapit si Gabriel kay Salka upang atakihin ito, ay biglang naghilom ang sugat nito. Bumangon si Salka na mas mabagsik kaysa dati. Akala mo ba basta mo na lang ako matatalo? Isa akong bangkilan. Hindi mo alam kung gaano ko kalakas. Napatras si Gabriel at nag-isip siya ng bagong diskarte. Biglang lumipad si Salka patungo kay Gabriel. Imbis na umiwas ay hinayaan ni Gabriel na masakal siya ng bangkilan. Napatras si Gabriel habang sakal siya ni Salka hanggang sa mapasandal siya sa isang puno. Bakit hindi ka lumabas? Tanggap mo na ba ang kamatayan mo? Isang nakakalokong ngisi ang pinakawalan ni Gabriel. Maigpit niyang hinawakan ng pana at gamit ang lahat ng lakas ay isinaksak niya ang mismong pana sa dibdib ni Salka. Sa lakas ng pagkakasaksak niya ay tumagos sa likod ni Salka ang dulo ng pana. Nanlaki ang mga mata ni Salka sa hindi inaasahang atake ni Gabriel. Nagpakawala ito ng isang mahaba at matinis na tili. Hanggang sa nagliyab ang buong katawan nito. Hinugot ni Gabriel ang paa sa katawan ng bangkilan at malakas itong sinipa palayo sa kanya. Bago pa man bumagsak sa lupa si Salka ay naging abo na ito. Hindi makapaniwala si Gabriel na nagtagumpay siya sa pakikipaglaban kay Salka. Alam niya na hindi niya yun magagawa kung hindi dahil sa pagsasakripisyo ni Maya. Tumingin sa langit si Gabriel at sa kanyang isipan ay nagpasalamat siya kay Maya. Sa wakas ay naibalik niya sa kamatayan si Salka at ang kadilimang banta nito ay naglaho na rin. Matapos ang nangyari sa gubat ay bumalik na si Gabriel sa San Nicolas. Nagpatuloy siya sa pagbabantay sa San Nicolas sa posibleng pag-atake ng mga aswang. Tuluyan na niyang natanggap ang pagkamatay ng kanyang tatay at ang naging dahilan na niya sa pagkikipaglaban sa mga aswang ay upang manatiling ligtas ang mga tao sa San Nicolas. Sa bawat laban ni Gabriel sa mga aswang ay palagi niyang nararamdaman ang gabay ni Maya. Ipinagpatuloy ni Gabriel ang dahilan kung bakit siya ang pinili ng makapangyarihang pana. Si Gabriel ay naging simbolo ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Wakas! Ako ang inyong lolo